Kumusta ka? Nandito na naman tayo para himayin ang mga materyales na ipinadala mo. At ngayon, ang nasa harap natin ay isang napaka-interesanting set ng mga tala. Ang misyon natin ngayon ay parang pagbuo ng isang puzzle. At ang puzzle na ito, di ba, ay yung klasikong tanong. Paano mo pagkakasyahin ang tatlong magkakaibang araw sa pagitan ng pagkamatay ng Biyernes ng hapon at ng muling pagkabuhay noong Linggo ng umaga? Susubukan nating buuin yung timeline na yan gamit yung lohika na nasa loob mismo ng iyong mga source, lalo na yung pag-unawa sa konsepto ng araw sa kulturang Hudyo at yung timing ng Pasko. Sige, simulan na nating buuin itong puzzle. Magandang araw sa'yo at para lang maging malinaw mula sa umpisa, no, ang usapan natin ngayon ay nakasentro lang sa pag-intindi sa lohika na nasa loob ng mga dokumentong ipinadala mo. Hindi natin trabaho dito na patunayan kung tama o mali ang anumang doktrina. Ang misyon lang natin ay himayin yung paraan ng pagkalkula na ginamit sa mga materyales na to para makita natin kung paano nila nabuo yung kanilang konklusyon. Okay, gets ko. So, bago tayo magsimulang maglagay ng mga piyesa, alam naman natin na ang bawat puzzle may sinusunod na rules, di ba? May mga batayan na kailangan nating tanggapin para mabuo ito. At sa mga tala mo, parang may dalawang napakalaking rules of the game na inilatag. Ano itong una at pinakakritikal na batayan? Tumpak, ang pinakapundasyon, yung parang corner piece ng buong puzzle na to, ay yung pagtatakda kung kailan ang Sabbath, ang araw ng pamamahinga. Sa iyong mga source, napakalinaw nito. Paulit-ulit nilang sinasabi na ang kanilang foundational premise, yung pinagbabatayan nila, ay ang Sabbath ay nagsisimula sa Biyernes ng ika-6 ng gabi at nagtatapos sa Sabado ng ika-6 ng gabi. Ito yung angkla ng buong timeline. Lahat ng iba pang pyesa, dito talaga ikakabit. Okay, Biyernes ng gabi hanggang Sabado ng gabi. Pero teka, binanggit din sa mga tala mo na hindi lahat sang-ayon dyan. May mga ibang pananaw daw. Oo, at dito nagiging interesante. Kasi yung mga tala mismo ay tapat sa puntong yan. Inamin nila na may mga ibang pananaw. At kung sakaling mapatunayan na ibang araw pala ang tunay na Sabat, yung buong kalkulasyon na to kailangang baguhin. Kailangang i-adjust. Para lang magkakonteksto ka, yung mga debating yan madalas umiikot sa kung anong kalendaryo ang gagamitin. Lunar ba? Solar ba? O iba pa? Kung papalitan mo ang kalendaryo, siyempreng mag-iiba ang lahat. Pero para sa layunin ng pagsusuri natin ngayon, mananatili tayo sa framework na binigay ng mga dokumento mo. Ang Sabat ay Biyernes ng gabi hanggang Sabado ng gabi. Yan yung unang rule ng puzzle. Sige, malinaw. Rule number 1, set. Pero may isa pang rule dito na sa unang basa ko, medyo nakakalito. Ito ay yung konsepto nila ng isang araw. Hindi ito yung ating midnight to midnight, di ba? Mukhang ito yung susi para sa 3 araw na kalkulasyon. Paano ba yung gumagana? Ito talaga yung isa sa mga pinakamahalagang piyesa. Ayon sa framework ng mga source mo, ang isang araw ay hindi nagsisimula sa umaga. Nagsisimula ito sa paglubog ng araw ng sinundang araw. Nagsisimula sa gabi. Para mas madaling maintindihan, isipin mo na lang na sa sistema natin ngayon, yung Lunes ng gabi ay dumarating pagkatapos ng Lunes ng umaga. Sa sistema nila, ang Lunes ng gabi ay dumarating bago pa ang Lunes ng umaga. So ang isang araw ay binubuo ng isang gabi na sinusundan ng isang maghapon. Kaya yung Biyernes sa kanilang bilang, nagsimula na yon noong Huwebes pa lang ng gabi. Nagpatuloy sa buong magdamag at natapos sa paglubog ng araw ng Biyernes. Kapat na gets mo yan, biglang magkakaroon ng saysay ang buong timeline. Aha, okay, so parang baliktad. Ang gabi muna bago yung araw. Ngayon naiintindihan ko na. Okay, meron na tayong 2 rules. Yung 2 corner pieces ng puzzle. Ang sunset to sunset na araw at ang Biyernes 6 p.m. na Sabath. Ngayon, handa na tayong buuin ang mismong larawan. Sige, ilatag natin ang mga pangyayari. Simula doon sa tinatawag sa chart mo na pang-6 na araw. Sige. Ang pang-6 na araw sa talahanayan mo ay tinukoy bilang Biyernes o Nisan 14 sa kalendaryo ng mga Hudyo. Ito yung araw ng Paskwa o Passover. At mahalaga ring tandaan na tinatawag itong araw ng paghahanda o Preparation Day.
Hindi lang dahil ito ay paghahanda para sa Paskwa, kundi paghahanda rin para sa Sabbath na magsisimula sa paglubog ng araw. Kaya lahat ng kailangan gawin, kailangan matapos bago mag 6 p.m. Ayon sa mga talamo, ito ang mismong araw ng crucifixion. At napaka-espesipiko ng mga tala sa oras, hindi lang sinabing Biyernes, di ba? Nakasaad na ang pagkamatay ni Jesus ay nangyari bandang ika-3 ng hapon. Sa oras na palubog na ang araw, parang may malalim na kahulugan yung timing na yan base sa mga dokumento mo. Oo, napaka-precise. Critical yung ika-3 ng hapon ng Biyernes na yan. Sinasabi sa iyong mga materyales na yung timing na ito ay sinadyang itapat sa oras kung kailan iniaalay ang kordero ng Paskwa sa templo. May simbolismo na ipinapahiwatig at dahil ang araw ay magtatapas sa paglubog ng araw bandang 6 p.m., ito ay nagiging isang karera laban sa oras. Meron na lang halos 3 oras mula sa pagkamatay hanggang sa opisyal no pagsisimula ng Sabat. Yung 3 oras na yon, mula 3 p.m. hanggang bago mag 6 p.m. ng Biyernes, yun yung ginamit para sa paghahanda ng katawan at paglalagay sa libingan. Kaya yung isang bahagi ng Biyernes nabilang unang araw. Okay. So yun na yun. Isang piraso ng Biyernes, pero dahil sa sistema nila ng pagbilang, katumbas na yon ng unang araw. Pagpatak ng 6 p.m. ng Biyernes, tapos ng karera. Anong kasunod na piyesa sa puzzle? Ito na yung pampitong araw sa iyong chart. Eksakto. Ang pampitong araw ay Sabado o Nisan 15. Ito yung Sabbath at kasabay nito, ayon sa iyong mga tala, ito rin ang simula ng pista ng tinapay na walang libadura. Sa panahong ito, mula Biyernes 6 p.m. hanggang Sabado 6 p.m., si Jesus ay nasa libingan. Ito yung nag-iisang kumpletong 24 hours na yugto na nanatili siya sa libingan at ito ang bumubuo sa ikalawang araw ng calculation. Walang aktibidad, walang paghahanda. Araw ito ng pamamahinga at ang katawan ay nasa libingan. Gets ko na. So, meron na tayong bahagi ng Biyernes bilang araw 1 at yung buong Sabado bilang araw 2. Ngayon, pagkatapos ng ika-6 ng gabi ng Sabado, tapos na ang Sabat at ang Nisan 15. Umikot na naman yung orasan. Dumating na tayo sa tinatawag sa chart na unang araw ng Sanlinggo. Ito na yung huling piyesa. Tama? Tama! Sa paglubog ng araw ng Sabado, opisyal nang nagsimula ang unang araw ng Sanlinggo na kinikilala natin bilang Linggo o Nisan 16 sa kanilang kalendaryo. Nagsimula ito Sabado ng gabi, lumipas yung buong gabi hanggang sa madaling araw. At ayon mismo sa iyong tala, ang muling pagkabuhay ay naganap madaling araw ng Linggo habang madilim pa. Kaya yung bahaging ito ng Linggo, mula sa pagsisimula nito noong Sabado ng gabi hanggang sa umaga, ang kumukumpleto sa puzzle bilang ikatlong araw. Kaya yan, nabuo na. Isang piraso ng Biyernes, isang buong Sabado, at isang piraso ng Linggo. 3 magkakaibang araw ayon sa sistema nila. Wow! Okay, kapag inilatag ng ganyan, nagiging malinaw yung lohika, buo na yung larawan. Pero alam mo, habang binubuo natin ito, may isang detalye sa mga tala mo na ngayon ay talagang lumitaw at nagkaroon ng bagong kahulugan para sa akin. Ito ay tungkol sa huling hapunan. Nung una, akala ko ito na yung mismong hapunan ng Paskwa, pero iba pala ang sinasabi ng mga dokumento mo. Ang ganda ng pagkakapansin mo dyan. Ito ay isa sa mga detalyeng nagpapatibay sa lohika ng buong timeline na to. Isinasaad sa iyong mga source na ang huling hapunan ay naganap pagkatapos lamang magsimula ang Nisan 14. Kung babalikan natin yung rules natin, ang Nisan 14 ay nagsimula noong Huwebes ng gabi sa paglubog ng araw. Ibig sabihin, ang huling hapunan ay nangyari noong Huwebes ng gabi. At yung mga tala mo, tahasang sinasabi na ito ay isang araw na mas maaga kaysa sa karaniwang hapunan ng Paswa. Ah, kaya pala. Ito yung nagbibigay ng sapat na oras para sa lahat ng nangyari sa pagitan ng hapunan at ng krusifiksyon. Yung pagdarasal sa Gethsemane, yung pagdarakip, yung sunod-sunod na paglilitis sa harap ni Anas, Kayapas at Pilato. Lahat yan nangyari sa loob ng magdamag ng Huwebes hanggang umaga ng Biyernes. Na lahat ay sakop pa rin ng isang araw ng Nisan 14 sa bilang nila. Tumpak na tumpak.
Yung timing na yan ay mahalaga para maging makatwiran ang daloy ng mga pangyayari. Kasi kung ang huling hapunan ay ginanap noong Biyernes ng gabi, kasabay ng karaniwang Paskwa, wala nang oras para sa lahat nun dahil Sabat na. Ang paglalagay nito sa Huwebes ng gabi ay nagbubukas ng isang buong bintana para sa lahat ng mahahalagang kaganapang humantong sa krus. Kung pagtatagni-tagniin natin ang lahat ng ito, mula sa unang piyesa hanggang sa huli, parang ang nabubuong larawan ay isang napaka-organisadong pagkakasunod-sunod. Ang huling hapunan, Huwebes ng gabi. Sinundan ng paglilitis sa magdamag at krusipeksyon noong Biyernes ng hapon. Tapos pananatili sa libingan sa buong araw mang Sabado. At sa huli, yung muling pagkabuhay noong Linggo ng madaling araw. Ang lohika ay talagang consistent basta't susundin mo yung 2 paunang rules na pinag-usapan natin. Tama, ang buong estrukturang yan ay nakatayo sa 2 haliging yon, yung kahulugan ng isang araw at yung pagpapalagay na ang Sabbath ay mula Biyernes ng gabi hanggang Sabado ng gabi. Kung aalisin mo ang isa sa mga yon, guguho ang buong kalkulasyon na inilahad sa iyong mga dokumento. Ang ganda ng pagkakalatag ng lohika sa loob ng sarili nitong sistema. Kaya ayun, nasuri natin ang timeline na nakapaloob sa iyong mga tala. Nakita natin kung paano ang pag-unawa sa 2 konseptong yon, ang araw ng mga Hudyo at ang timing ng Sabat, ang nagbigay daan sa partikular na interpretasyong ito. At para magtapos, iiwanan ka namin ng isang kaisipan, isang bagay na maaari mong pagnilayan. Ang mga source na ito ay hindi lang basta naglalatag ng isang timeline. Pansinin mo na paulit-ulit nilang ikinakabit ang mga pangyayari sa mga particular na kapistahan ng mga Hudyo, yung Paskwa at ang Pista ng Kinapay na Walang Lebadura. At dito papasok ang aming pangwakas na tanong para sa iyo. Ngayong naunawaan na natin ang kailan ayon sa iyong mga materyales, isang tanong na maaari mong pagnilayan ay yung bakit noon? Paano nababago o napapalalim ang iyong pananaw sa kahulugan ng mga pangyayaring ito higit pa sa historical na pagkakasunod-sunod kapag nauunawaan mo ang koneksyon nito sa mga sinaunang kapistahang ito? Ano ang idinadagdag na layer ng simbolismo kapag ang pagkamatay ay itinatapat sa pag-aalay ng kordero ng Paskwa at ang pananatili sa libingan ay kasabay ng piyesta ng tinapay na walang lebaduma? Yan ay isang bagay na maaari mong pag-isipan.